Matapos man ang sigalot sa Zamboanga City, dala ng mga nakalayang bihag ang mapait nilang karanasan sa kamay ng mga rebelde. Ang kwento ng ilan sa kanila, nasaksihan pa raw nila ang pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay habang bihag ng mga rebelde. Mula sa Baliwasan Grandstand sa Zamboanga City, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, sa tansya ng gobyerno ay nasa 21 pa ang bihag na hawak ng MNLF at ginagawa na raw nila lahat para mabawi ang mga ito. Pero sa aking pakikipag-usap sa ilang nakalayang bihag, naikwento nila sa akin na sa kabila ng kanilang paglaya, hindi magiging madali na magsimula muli. May sugat sa ulo, may mga galos sa braso, at katatapos lang malagay sa alanganin ng buhay ni Monica Lemen. Pero sa ilang araw niya sa kamay ng MNLF, wala raw siyang ibang inisip, kundi ang kaligtasan ng anak niyang si Ruben na binihag din ng mga rebelde. Kitang-kita raw ni Aling Monica nang tamaan ng bala ang anak na si Ruben, 20 anyos, sa kainitan ng bakbakan ng militar at MNLF. Sa gitna kami tapos pinuputukan na sila lahat, hindi na namin alaman. Matumba ako, akala ko wala ko sugat. Nakitang anak ko na nag-collapse siya yung lalaki. Nakalaya si Aling Monica noong Lunes, pero ang labi ni Ruben kahapon lang nakuha. Ngayon lang daw niya ganap na nauunawaang hindi na niya muling mayayakap ang kanyang anak. Nakasakit talaga, ma'am, kasi graduating na yun sana siya sa architect. O JT yun siya sa City Hall. Masakit talaga, ma'am. Kasi marami yun siyang pangarap. Sabi ko, kung siya namatay, ako na lang sana. Wala na sa kamay ng MNLF, pero di pa raw masabi ng ilan na ganap na silang malaya. Si Rachel May, 18 anyos, nahihirapang kalimutan ang sinapit sa kamay ng mga rebelde. Hinawakan nila yung parte namin, pero nagalit ako at sinampal ko siya. Sinampal ko yung kamay niya. Kasi bastos talaga, kaya hindi naman lahat ng MNLF ay masama, meron din mabait. Anong plano mo ngayon? Paano ka mag-move on Sa buhay ngayon mo? po, parang hindi muna po ako mag-aral kasi na-trauma po ako sa mga nangyari. Yung plano ko po ngayon is magre-rest muna ng mahaba-habang panahon para makalimutan ko po kung anong nangyari. Tulad ni Rachel May, nabihag din ang kanyang nobyong nagpapagaling ngayon sa ospital matapos matamaan ng bala sa binti at hita. Posible raw galing sa militar ang tumama sa kanya pero wala siyang sama ng loob. Salamat na ako sa kanila kasi na-rescue nila po ako. Natamaan ako ma'am 1 PM ng hapon ng Friday, tapos na-rescue ako nila 4:45 ng hapon. Ng hapon. Ng Friday. Ang kaibigan naman ni Rachel May na si Art Louie Gupio na tinamaan din ng bala noong Biyernes, natagpuan na ang katawan at agad na dinala sa funeraryang ito. Sa lahat ng kanilang pinagdaanan, humugot daw ng lakas ng loob ang ilang bihag sa pananampalataya sa Diyos. Umiyak na ang labirhen natin. Siya lang talaga nagtulong sa amin, siguro, ma'am. Ang mahal na birhen? Ang mahal na birhen. Bakit po? Bakit po? Kasi yan talagang kwento na naramdaman ko. Kasi parang naramdaman ko nandyan lang siya sa amin. Umiiyak talaga siya. Sana lesson na po ito sa atin na wag nating kalimutan ng Diyos. Have faith in God and stay strong. Mel, kaugnay naman doon sa dalawang babaeng estudyante na napag-alaman natin na tinangay umano dahil natipuhan ng isang rebelde, ay nalaman natin ngayon na nasa kaalaman na ito ng mga otoridad at kasama sila sa pinagsusumikapang iligtas ng militar. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.